Hello everyone! Welcome to the second episode of Talk Si Love! ang Talksilog po ay ang official podcast kineme ng PINCR at maaari niyo po kami mapanood sa YouTube, sa TikTok, and you can also follow us on Facebook and Twitter. So today po kasama natin ngayon si Undersecretary for Connectivity, Cybersecurity, and Upskilling ng DICT. We have here Yusek Jeffrey Ian D. Hello sir, welcome to our podcast. Maraming salamat po sa ang daming sinabi. So today po pag-uusapan natin Yusek dahil very napapanahon po ang mga cybercrime. And as we enter the digital era of the Philippines, kailangan po lahat tayo maalam sa mga cybercrime na ito. Since di ba kasi hindi natin alam, akala natin sa mga police lang pwedeng sabi ng report natin kung mga scam tayo or like naka-experience tayo ng cybercrime. Hindi natin alam, pwede tayong mag-seek din ng assistance from the ICT. So ngayon, nandito po si Yusek para sagutin yung ating mga tanong. So, for the $1 million question, Yusek, we actually have a reporting system, di ba, Yusek, sa DICT para ma-report yung mga cybercrime. Yes. So, ano-ano po ba yung mga cybercrime, Yusek, na pwede nating i-report sa DICT? Nako, maraming klase ng cybercrime, ano? In fact, lahat ng pwedeng gawin sa imagine niyo yung cyberspace na parang regular na kalsada, no? Kung saan naglalakad kayo, no? So, maraming klase na ginagawa sa physical na mundo, ginagawa rin sa cyberspace. Halimbawa, bullying. Kapag ginawa mo sa internet, o kaya ginawa mo sa Facebook, ginawa mo sa Instagram, cyberbullying yon. So, pareho lang din. Ano? Libel. So, kung may sinabi kang masama o may sinulat ka na hindi naman totoo tungkol sa isang tao para siraan siya, o pwede mong gawin yan sa pamamagitan ng, pwede nga sa pader, di ba? Nagbabandalize ka lang, no? Pero pwede mo rin gawin yan sa loob ng Instagram mo, ng Facebook, o sa Twitter na ngayon ay X. Cyber libel naman din yon. So maraming klase ng cybercrime. Pero ang tingin ko, para sa mga kababayan natin, ang pinakamadalas na na-experience nila, is phishing at saka scamming. Can you explain po kung ano yung phishing? Okay, phishing. Ang spelling po ng phishing, P-H-I-S-H-I. Akala ko humuhuli na isda eh. So, PH. Kasi nung unang panahon, ang phishing ginagamitan ng telepono. Ewan ko naaabutan na ng mga kabataan natin ngayon. Di ba, yung tinatawag na budol-budol, tatawag sa telepono mo, sabihin, yes, yung nanay mo, yung tatay mo na aksidente. O kaya yung kung kasama mo sa bahay yung tinawagan, sabihin, yung amo mo na aksidente, hindi makapagsalita. O kunin mo sa second floor yung kanyang pera, ganyan-ganyan, di ba? Kung papasinin mo, nung 1980s, 90s, sorry, nahala tayo edad mo. So, yun ang, kaya tinawag na phishing, kasi phone, PH. Doon nagsimula yon. Ngayon, dahil wala na yatang gumagamit ng landline, ginagamit na ngayon cellphone. Okay, so ginagamit ngayon cellphone, magte-text sa'yo. Sasabihin, halimbawa, may pinadala kami sa iyong sapatos. Kaso, kailangan mong kunin sa, magkukuha pa sila, kailangan mong kunin sa FedEx. Kailangan mong kunin sa, kung saan man, kailangan mong kunin sa post office. Pero, nakalimutan namin bayaran yung buwis. Kunyari lang. Or nakalimutan naming bayaran yung pero yung sapatos mahal naman yun, sasabihin nila, 10,000 yun, 20 million, ano ba naman ng 1,000, 2,000. Yes. Padala ka naman para ma-release yung sapatos mo or kung ano man. Ikaw naman dahil excited ka. Kasi may 20k kang sapatos. Uy, Jordan to Okay. So, padala ka naman. Pero tanungin mo muna sarili mo bago ka magpadala. Meron ka ba talagang kakilala na magpapadala sa'yo ng sapatos? Kilala mo ba ito? Meron ka bang kamag-anak, halimbawa sa US, sa States, etc. na talaga magpapadala sa'yo? Yung minsan, doon sila yung ginagamit nila yung emosyon mo. Yes. Tapos mamadaliin ka nila. Yan ang mga mga magic words sa mga nakikinig sa inyo. Panic mode. Halimbawa sabihin, ay naku, pag hindi mo binayaran yan, wala na bukas to. Wala na yan bukas. Hindi mo kadedesya. At dahil may GCash, ang daling magpadala. Diba? So, I think sa dami ng klase ng cybercrime, ang tingin ko, ang pinaka-interesado ang mamamayang Pilipino ay yung scamming at saka phishing. Pero ayun nga po, Yusek, since pwede na sila mag-report sa DICT, meron po kaming nahalong ito po yung mga categories na nasa website natin, and kung ikaw po as a normal citizen,
paano mo malalaman na itong naranasan ko, phishing to, itong naranasan ko, scam to, or in this case, smishing to. Smishing. So, how do we differentiate the term? Yusek? Lahat yon scam. Mhm. Okay. Phishing is just a very nerd and techie talk sa makalumang paraan ng yung phishing and smishing, ganito. Ang phishing and smishing is inuudyokan kang gumawa ng isang bagay na normally hindi mo gagawin. At dahil ngayon ay nasa mundo tayo ng cellphone, mag-click. Kaya tinawag na phishing or smishing. Mag-click. Mag-click kasi kiklik mo yung link eh. Pag phishing, ginamit yung telepono. Pag smishing, text ang ginamit. Kasi kaya nga smishing, SMS. Pero pare-pareho lang yun. Actually, huwag nyo na masyado pag-isipan yung technical na yun. Lahat yun scam. Okay. Kasi po since kailangan ilagay, diba, Yusek, yung category, magko-constitute pa rin po ba siya sa smishing gamit ang mobile phone, di ba po? Like for example, misuse of device. Kung ako yung nag-click, nag-fall pa rin ba siya under the category misuse of device? Yung misuse of device, naku, masyadong technical na yan. Ito yung ginagamit ng ating mga kapulisan at saka ng NBI para tingnan kung anong specific law or provision in the cybercrime law of 2012 ang pwedeng ikaso. So technically, yung mga yon, kaya sabi ko, kung magre-report ka, wag mo na masyadong isipin yon. Iyon ay para sa law enforcement agency para alam nila kung ano ikakaso. Misuse of device kasi is halimbawa gumagamit ng text blaster. Ano yung text blaster? Okay. Merong mga ganun device na kasing laki lang ng isang malaking plato na maraming mga SIM cards doon. Ang ginagawa nung nagte-text blast. So halimbawa, kapag meron kang text blaster, hindi naka-register sa NTC at ginagamit mo para mandaya o kaya mang-scam, yun, malamang misuse of device. O gumagamit ka ng computer, normal naman ang computer, halos lahat ng tao may computer, pero ginagamit mo sa pang-scam, pwede mo siya ngayong kasuhan ng misuse of computer devices. So ano yun, those are just categories para alam natin kung anong klaseng kaso ang pwede nating i-file doon sa gumawa. Pero para sa atin, kaya nga sabi ko, dalawa yan, no? Merong experiential at saka may legal. Sa legal, pag didebatihan niya ng NBI, ng PNP, ng Prosecutor's Office, ng DOJ, ano bang kaso to? Pero sa ordinaryong mamayang Pilipino, na-fish ka, na-smish ka, malamang na-scam ka. At kadalasan sa scam, dalawang klase ang ninanakaw ha. Pera mo o identity mo. Which is, kukunin yung phone number mo, kukunin yung mukha mo. Yan, marami din kami report na ganyan. Ginagaya yung mukha mo, gumagawa ng Facebook account. Ang ninakaw sa'yo, mukha mo. O ninakaw sa'yo, birthday mo. Magagaling yung mga yan ha. Yes. Minsan yung buong Facebook profile, kamukha mo, birthday mo, phone number mo, at ang gagawin nila, i-friend pa nila yung friends mo. Yeah. So nalito na. Nalito ngayon yung tao. Sino ba talaga to? Alam mo may nang ganyan sa akin. Nahuli ko lang dahil binati ako ng happy birthday ng March. Sabi ko, bakit? Binati ka mismo ng profile mo Hindi, din. ng kaibigan ko. Okay. Sabi ko, bakit? Hindi ko naman birthday Sabi ng isa, oo nga kuya, alam ko ang birthday mo November Bakit nga ba March? Ayun, na-discover ko may gumaya pala ng Facebook page ko. Yun nga lang, mali birthday niya. Buti na lang, Yusek. Buti na lang. Ito po yung the rest po, yung iba ay pwedeng mag-file din yung mga law enforcers. Pero sir, i-define lang din po natin if ever nga yung normal na tao. Ano po yung cyber squatting? Cyber squatting. Ano ba yan, sir? Kailangan nakaganon. Informal settler. Ano ba ang tingin niyo sa squatter? Informal settler. Yeah. Hindi mo lupa, tinayuan mo ng bahay. Yeah. Yan ang squatting, di ba? Squatter ka. Kasi hindi mo lupa yan, tinayuan mo ng bahay. O diyan ka tumira. Ang cyber squatting, may mga pangalan yung mga websites na pansin niyo. Di ba? dict.gov.ph. Di ba? Or, let's say, sa inyo, pia.gov.ph. Ang cyber squatting is kinuha nila yung pangalan, pero hindi sila yun. So, pareho lang din ang squatting. Halimbawa, pia.gov.ph. Binili nyo yung domain. Yes. Ang gagawin nila, bibili sila ng domain na pia.gov.ph or gagawin nila pia.com. Tapos gagayahin nila kayo. Or yung pia.gov.ph, bibili nila, so hindi na sa inyo yun. Sa kanila na. Pagkatapos nun, lalagyan nila ng ibang website. Halimbawa, How dare. medyo porn. How dare these Ganyan. people. Or gambling. Diba? Kaya ang tawag, cyber squatting. Komplikado rin yan, no? Sasabihin niyo sa akin,
Paano yan? Alam nyo kasi, ang problema kasi sa mundo ng computers, may mga karakter na hindi mo na mapansin kung anong itsura. Halimbawa, number 1, exclamation point, at saka I. Yung mga little Oh, yeah. details. Diba? Oh, yung mga tama ka, yung mga little details. So, pwedeng yung PIA.gov.ph sa inyo. Pero binili niya P1A.gov.ph. Pag nag-click ka, hindi mo masyadong makikita. Hindi mo halata. Pero pagka-click mo, iba pala. So, ano Yun po- ang cyber squatting. Okay po. So, ano pong pinagkaiba niyan, sir, sa nagiging uso na rin na term ngayon na spoofing? Oh, ang cyber squatting may kinalaman doon sa domain name. Yes po. Ang spoofing, ganito, ginaya kita. Email mo, halimbawa. Email spoofing or website spoofing. Alam nyo, usong-uso sa mga bangko ang spoofing. Pag klinik mo, akala mo kamukha ang kamukha. Halimbawa, ang bangko mo, Land Bank. Kamukha ang kamukha ng Land Bank. So, ikaw naman, dahil kamukha ang kamukha ng Land Bank, ipapasok mo yung username at saka password mo. Yun pala, hindi yun yung talagang Land Bank. So, yung spoofing naman, ginaya niya yung itsura ng website. So, ang cyber squatting, kinuha niya yung pangalan ng website. Tapos, iba naman ang itsura. Kaya ka tinawag na squatting. Hindi sa'yo, pero kinamkam mo, kinuha mo. Yung namang spoofing, baliktad, ginaya niya talaga. Ginaya niya. So, kamukhang kamuka. So, akala mo bangko mo. So, nailagay mo na yung impormasyon mo and everything. Oo. Sinagay mo na yung impormasyon mo, pati OTP mo, yung one-time password mo, kasi nga, akala mo talaga bangko mo. Yung pala, kinuha niya lang yun para scam ka ulit. Meron pa isang USEC yung sa whaling. Really? Ano Alam mo, yung napaka-technical niya USEC? talaga. Ano ba yung Bakit puro isda? Opo, bakit puro sea creature? Fish. Ewan ko rin eh. Alam niyo, nagsimula yan doon sa cyber activism, pero huwag natin discussion. 1980s. So, pasensya na, buhay na kasi ako na. Ano pa lang po kami ng USEC? So, whaling naman, so fishing, di ba? Fishing is normal na tao. Okay. Ang whaling, ang tinatarget nila, yung whales. Ibig sabihin yung mga malalaki at mga milyonaryo, bilyonaryo. Kaya tinawag na whaling. Ang galing. Pinifish nila, pero mas komplikado yon. Kasi normally, yung mga taong ito, hindi mo talaga alam kung sino sila at kung ano yung kanilang detalye. Pag wini-whaling mo na, ibig sabihin may tinatarget kang specific na importanteng tao, mas mahabang preparasyon. Usually, may alam na sila. Halimbawa, alam nila yung pangalan ng executive assistant nun. At yun ang gagayahin nila. Sasabihin nila, Sir, ma'am, you have a meeting at ganitong date, ganyan. Sir, ma'am, can I have your credit card so I can pay in advance for your reservation here? So talagang tinarget nila. Kaya tinawag na whaling. Mas komplikado na yun. Usually, ang gumagawa na yan, mga big time na scammer. Mga professional na. Meron ako example, Yusek. Kasi na-scam din po ako. Emotion niya USEC. Panic siya. Anong tawag dito? Meron kasi akong shoes na binili. And then, Ay, ikaw ba yung example ko kanina? Oo, feeling ko true rin. to life to. So, bumili pa ako ng shoes. Kasi nabili ko shoes, wrong size. Okay. So, ang ginawa ko po, binenta ko siya sa Facebook Marketplace. Okay. And then, may nag-message sa akin, siguro mga after 2 days na nakapost siya. May nag-message sa akin, isang parang mga teenager yung Facebook. Siyempre, tinignan ko muna, baka scammer yung... Pero mukha na marami naman siyang friends and everything. Tapos, message niya ako, bibilhin niya daw. Pero, para daw sa kapatid niya, na ikakasal kinabukasan. Ganyan. So, yun. Tapos, ang sabi niya po ay, pwede, kasi yung price ng shoes ko is parang 900 lang. Sabi niya, pwede ko bang gawing 2,000? Ay. Para dun sa, kasi kapatid ko na, para akin yung matira, kapatid ko naman magbabayad eh, okay lang yun. So yun, sabi ko, hindi ba masyadong malaki yun para sa anak ko, ganun. Sabi niya, okay lang yan, yung AFAM niya naman yung magbabayad. Okay. Pero sabi ko, Pero actually yun, ano na yun red flag na yun. ayun nga. Sino ba naman ang gubayad na mas malaki, di ba? Oh. Kukupitin niya daw po yung the rest. Yung 1-1. Sabi ko, sige po, basta po, kasi parang sabi ko, sige po, basta po makukuha ko na lang yung, yung 900 ko, bahala na po kayo naman yung magkapatid, everything. So yun, dumating po si Lala Move for the pick up. And then for the delivery merchant. And then, yung si Lala Move po is merong mechanism na
si rider yung Magko-collecta, yes. So ngayon, kinuha ko po binigay ko yung item, kinuha ko yung pera, and sinend ko sa GCash yung 1 month. And then po, kinabukasan, ito pa, yung nag-text sa Lalamove nag-text sa akin na nandito na po ako, rider. Hindi pala si rider yon, ganun. And then, di napalit ko na po, nabigay ko na yung pera and everything. Kinabukasan, tumawag po sa akin yung rider, "Ma'am, tinatawagan kita buong gabi, hindi ka po sumasagot." Hindi ko number yung nakalagay sa Lalamove booking. Tapos sabi niya, "Kasi po walang sumasagot, balik ko na lang po sa inyo, balik niyo na sa akin yung 2K." So, ang kinabukasan, nandito po siya para kunin yung 2,000 niya, which is 900 na lang po yun. So, yun. Saan po siya nagpo-fall under? Or medyo dynamic siya kasi complex din yung nangyari. Complex yung nangyari. Kaya nga sabi ko, yung mga detalye ng cybercrime, usually hindi na natin masyadong iniisip yan. No? It all falls in financial crime na yan. Mm-hmm. It all falls in scam. Ginamit lang nila in your case, ginamitan ng Facebook Marketplace at saka yun na nga, yung Lalamove, no? I guess, yung nag-text sa'yo, malamang outside of app, no? Tama, personal na number mo. Kasi kausap mo rin yung scammer using your personal number. So I guess, ito yung mga lessons dyan. First is, kung meron tayong e-commerce platform na ginagamit, huwag tayo mag-transact outside of that e-commerce platform. Kasi yan ang ginagamit ng mga scammers. Ito, true story, no? Pero nahuli din namin. May nagbebenta ng PS5 using Facebook Marketplace. There was a time na yung PS5, napakahirap bilhin. Ewan ko kung hanggang ngayon napakahirap, no? Parang very scarce siya. Yes. So sabi, bibilin ko yan ganun din nangyari. Bibilin ko sa Facebook bibilin ko yan, pumayag. Pero ang bayaran daw through 7-Eleven. Yung ano nga bang tawag na sa 7-Eleven basta yung yung click. So doon pa lang red flag na yan. Pangalawang example, meron din sa Shopee. PS5 din. Basta 2021 parang na panahon na hindi ka ang hirap talaga maghanap ng PS5. Yun yung number 1 na re-report sa amin PS5. Ganun din. Imbis na bayaran within Shopee, bayaran mo using 7-Eleven click. Hindi ko sinasabing, mukhang yun ang favorite nila So, papansinin mo, yung bayaran, linalabas nila from that platform. In your case, nilabas nila sa Lalamove. Naging personal transaction siya. So, yun yung number 1 na siguro sasabihin natin sa mga nakikinig na kung kayo nagbebenta, huwag kayong lalabas dun sa platform nung binebentahan nyo. We would rather, halimbawa, kung gagamitin mo Shopee, Lazada, or whatever, or in your case, yung Lalamove, dapat yung buong transaction is within that particular so yung tatawag sa'yo through Grab or through Lalamove. Yung transaction nyo recorded, di ba meron pa silang photo minsan? Recorded through, in that case, Lalamove. So, ang hirap, medyo komplikado na yun sa'yo, no? But it falls under financial crimes. No? So, ang maganda dyan, actually, is that we're discussing with the Private Sector Advisory Council. Magbubuo kami, hopefully mangyari. No? We are now negotiating a PPP agreement with the Private Sector Advisory Council headed by yung Union Bank actually Digital is trying to get doing a PPP para gumawa ng command center for financial crimes. Parang isang command center, nandoon na lahat, NBI, PNP, etc. Doon na kayo magsumbong. Nandun din DTI, kasi in your case ka, baka DTI pa DTI, nandun ang DICT, nandun ang NBI, PNP, DTI. Para isang sumbungan na lang. Hindi nyo naisipin, anong number nga ba ito? Yes. So, stay tuned for that. So, ginagawa na namin. Kasi nakikita na nga namin na mukhang may kailangan na ganito Yes. Yung command center na yun. In fact, mamayang 4 p.m. may meeting nga kami tungkol dyan. Pero sir, di ba nagkaroon nga ng SIM card registration? May mga nagtataka po, bakit may mga nakakapag-text pa rin sa kanila na may links na, yun nga, di ba sabi nga, wag niyong pipindutin yung mga links. May mga lumulusot pa rin, pero pansinin ninyo, number 1, admittedly meron pa rin, pero malaki yung nabawas. At ito yung pangalawa, nag-shift na sila sa tinatawag na OTS. Ibig sabihin, nag-shift na sila sa Facebook Messenger. Pansinin nyo. At saka, kung ikaw ay naka-iPhone, yung mismong messenger ng iPhone, mahalata mo hindi number nakasulat.
minsan pangalan, or email address. Opo. So, ibig sabihin, yung mga scammers or phishing, lumalabas na sila sa SIM card-based transactions. Meron na silang mga transaction na outside of SIM cards. Marami naman kasing ways of communicating na hindi mo kailangan ng SIM card. Isang halimbawa na nga yung Facebook Messenger, Viber, may mga nang-scam na ngayon, yun ang ginagamit. May nag-message nga sa akin, WhatsApp eh. Sabi ko, komplikado na nito. WhatsApp, etc. Yung mga chat. Natutugunan lahat. Ang creative no, nakakaisip na sila ng ibang mga paraan. Pero na nababago. Yes, kasi ang dami na naming nahuhuli. CICC, yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Siguro mga daan-daang libo na SIM cards ang nakukuha nila in coordination with PNP and NBI. So, madaling matrack. Ang maganda sa SIM card registration, madaling matrack. Kaya lumalabas na sila doon. Pansinin nyo yung mga nag-text sa inyo, usually wala na numbers, mga pangalan, etc. Kasi nga, iba na yung ginagamit nilang mode. Ang tawag namin dito, non-SIM modes. Or yung mga chat, yung iPhone kasi, at saka yung Samsung, ano yan medyo, yung mga Google phones, may certain complication yan Meron, Diba? yung messenger nila is actually hindi sila SMS based. Yes. IP based siya. Yes. Pwedeng mag-text using Wi-Fi lang. Correct. Pwede ka mag-text or tumawag using Wi-Fi lang. And data. Kahit wala kang Hindi signal sa kailangan ng LTE, SIM so hindi kailangan ng Steve SIM card. Jobs. Subukan nyo, tanggalin yung SIM card, makaka-message pa rin kayo. Yes. Hindi kasi ako iPhone. Di, pero yung Google phone, may ganun din. Ganun. Ganun din. Google-based Ang phones. galing nga yung ito naman yung Samsung yung cellphone. Oh. Kasi ano yan Na tinitignan niya lang. Yes, tinitingnan niya lang. So, ayun nga, Yusek, no? Na-establish na natin na hindi talaga tayo pwede maging 100% safe online. Yeah. Kasi ang dami ng mga predators, ang dami ng mga masasama ang loob. Masama ang loob. So, ano po yung mga iba pa nating mabibigay na tips sa ating mga kababayan to protect themselves from these crimes? Unang-una, ang pinaka-advice ko is pag naka-receive kayo ng kahit anong text na nag-o-offer ng pera, no? Kadalasan dyan, nag-o-offer muna sila ng pera Tapos sa kanila, sa dulo nila sasabihin na pero kailangan mo muna magbayad. Halimbawa, sabihin nila nanalo ka. O kaya sabihin nila may nagpadala sa'yo. O kaya sabihin nila may naligaw na pera sa'yo, pasensya ka na, pwede mo ba ibalik kahit kalahati lang. Wait lang. Yung siguro kung titignan ko yung text messages ko, siguro mga 5 million yung nanalo ko. Yung panalo. Mayaman na po kami. So yun ang unang-una kong advice, kalma lang. Kalma. No? Parang ano yan parang misinformation sa Facebook yan tsaka sa Twitter. Kalma lang. Una, isipin mo muna, talaga bang may tinayaan ka para manalo ka? Sumali ka ba ng lottery? 'Di ba? Meron ka bang ticket na binili? Number 1 yon. Meron ka bang kamag-anak na magpapadala sa'yo? Pangalawa, tandaan ninyo, ang inaatake nila hindi yung telepono. Hindi nga ang inaatake niya emosyon mo. Kaya nga sabi ko, kalma ka lang. Pangalawa, huwag kang magkiklik ng pinadala sa'yo. As in, kapag ka sinabi, kakilala ko yung nagpadala kahit kakilala mo. Hindi mo nga alam kung yung kakilala mo Diba? So, kahit kakilala mo, pag pinadala nila using your Messenger, using your Viber, using your WhatsApp, or using text, may pinadalang link, huwag mong i-click. May nangungutang sa'yo, kamag-anak mo. O kaya kakilala mo. Ako, may nangyari na sa akin yan. Ang ginagawa ko, tinatawagan ko yung kaibigan ko. Tinatawagan ko para i-verify kung totoo ba na nangangailangan siya ng pera. Or baka nahack lang ang kanyang FB or nahack lang yung kanyang phone kaya humihingi siya ng pera sa'yo. Ito yung mga tinatawag nating, actually, 90% ng scam, madidetect mo agad just using those tips. No? Pag hindi mo alam ang number, hindi mo kilala, huwag mo nang sagutin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May tumawag sa akin. Meron akong insurance. Siyempre, may insurance. Tumawag sa akin. Ako po ang insurance ninyo. Uy, thank you. Gusto ko lang pong i-check ang inyong mga personal details. Normal yan, di ba? Tatawag sila sa'yo para i-check ang iyong personal details. Kung tama pa ba ang kanilang record. Sabi nila, ikaw po ba si Jeffrey INT? Opo. Ito po ba number mo? Opo. Malamang, alam mo.
Natawagan mo nga ako eh. Di ba? Sige po, pwede po ba akong masabi kung ano address ninyo para po ma-verify ko? Aba, sabi ko. True story to ah. Ikaw tumawag eh. Ba't mo ko tatanungin ng number ko? Sabi niya, ay, pasensya na po. Kasi for verification po eh. Unang-una, hindi ako humingi sa'yo ng verification. Kung totoong galing ka sa aking insurance, magpadala kayo ng email sa akin Okay. at doon ako sasagot ng verification questions. Maganda. Tapos sabi niya, ano po ba email nyo? Alam mo yun, on your record. Nakakatawa na napunta pa po sila sa DICT Undersecretary. So, yung mga ganun ba, no? Kailangan maging mapagmatsak ka rin eh. Huwag mong ibibigay ang personal details mo openly. Huwag. Pag ikaw ba naglalakad sa kalsada at may kumalabit sa'yo, boss, anong pangalan mo? Sasagutin mo ba? Usually. Pangalan lang naman eh. Usually po, hello po. Sige. Anong pangalan mo, Jeff? Saan ka nakatira? Ay, Sa bagay. Anong number mo? 'Di ba? So itago mo rin 'yon. Itago mo rin 'yon kasi tulad ng sinabi ko nung opening natin, ang cyberspace para lang din yang kalsada. Huwag mong ibigay ang normally hindi mo binibigay sa stranger sa kalsada. ganun. So, yung FB mo, pasok ka doon sa privacy settings mo. Patayin mo yung kahit kaibigan mo, dapat di alam number mo. Ba't mo i-announce yung number mo? So, tanggalin mo yan. Pati eskwelahan mo nga sana, wag mo nang sabihin. Bakit? Kailangan ba nilang malaman? Gusto mo ba pag malaki na smart Sa ka? reunion Sorry na po, agad. Sa reunion. Sorry na po. Alumni association. Patayin nyo yon. Sige po, sige. Tanggalin nyo sa Noted po. primary settings nyo. Kasi ginagamit nila yon, hina-harvest nila yon. At meron silang billion-billion, hindi million ha, meron silang billion, yung mga scammer, may billion-billion silang mga phone number. At yun ang pinapadalahan nila ng scam, ng phishing text. Kaya yung sa mga nakikinig, yung Facebook account nyo, punta kayo sa privacy settings, Twitter, Instagram, TikTok, tanggalin nyo po. Dapat walang nakakaalam, tanggalin nyo yung publication ng number nyo, ng address nyo, ng eskwelahan ninyo. Kung ayaw nyo tanggalin yung eskwelahan nyo, dahil pinagmamalaki nyo, sige, college. Pero tanggalin nyo yung high school ninyo, elementary ninyo. Bakit? Kasi tanungin ninyo, pag-isipan nyo mabuti, kung may bank account ka, ano security question? Oh, what is your... second What is your high school, birthday? Yes. What Where is, did you go? where did you go for high school? Talagang sagutin nun eh, nasa Facebook mo eh. What is the name of your mother? Naisahan tayo dun ah. Di ba? Okay ah. Ayun. Thank you po for that wonderful suggestion, Yusek. Nga mamaya po, gagawin na po namin yan agad-agad. Tsaka lahat na nakikinig sa inyo. Gawin niyo yan. Sir, yung mga sa cellphone, di ba, pag meron tayong mga apps, then they will always ask, yung mga location and everything. Tapos, kailangan allow all the time. Yan. mo? Very good. Ako, sa phone ko, ang location privacy ko, naka-off. Kung i-on ko man siya, palaging while using the app. Tapos, siniselect ko per app. So, by default, naka-off. Very good yan. Pangalawa, wag mo nang... Alam mo, marami na rin kami nahuling ng daya sa opisina niyan. Bigyan ko kayo halimbawa, sabihin, sick leave po ako. Ayun. Tapos, naka-post sa Facebook. Diba? Nasa Boracay. Pagbalik po, may Diba? tan na siya. May tan na siya. Oh. Pero alam mo, hindi sana siya mahuhuli. Tingnan mo. Kaya lang siya nahuli kasi may date stamp and time stamp yung kanyang picture. Pwede mo namang sabihin, sir, last year pa yan. Late post po ako. Kaso, nung tinignan mo yung picture, may time stamp. Yun lang. Tanggalin niyo yun. Pati sa phone niyo, patayin niyo yung location ng picture niyo. Patayin. Kasi may napanood nga ako. Ay, ang kwento. Ang daming nakikita. Sa isang cybersecurity professional tulad ko, at marami dyan, marami kaming nakikita sa picture pa lang. Ay, nandito sila sa Boracay. Wala Natakot. tao sa bahay nila. Ganon. Yes. Diba? Hindi lang yun, pag nag-picture kang ganyan, di ba? Daming nasa background. So, hindi lang Boracay. Alam specifically kung nasaan ka sa oras na yon. Sir, pwede niyo po bang elaborate sa mga tao kung paano mag-report dun sa inyong system sa DIC? So pwede kayong padala sa information at DICT at saka sa information at cicc.gov.ph, no? Yun yung email. At saka may number. Dito. Pwede naman i-cut. Parang I-flash 146 na to. lang ba namin? Parang 146 to yata. Okay, plus nila. Flash na lang yan sa ilalim.
Gaganon po kayo. Tsaka yung number yata naka-flash sa ilalim. Ay. So, ano na lang, para hindi nyo makalimutan. Medyo. Okay. Tapos sir, dun sa system nyo, ano po yung mga information na kailangan sa pagre-reklamo? Yung i-input nila? Pag pumunta kayo sa CICC website, may mga tatanungin sa inyo ng mga categories ng nangyari. Di naman kailangan eksakto yun. So, okay lang yun. Siyempre, ang kailangan dyan yung screenshot. Mhm. At saka, dapat sa screenshot kitang-kita yung number nung nag-scam. At saka, siyempre, konting description kung ano yung nangyari. Kung sa website niyo gagawin, Actually, mas pinopromote nga namin yung pumunta kayo sa website ng cicc.gov.ph o kaya dict.gov.ph. Kasi pag phone call, ganun din naman pagagawa namin. Kasi siyempre, mahirap din naman mag-report nang wala naman ding ebidensya. Ngayon, there is a slight, aminin ko na rin, there is a slight hiccup, if I may say, pagdating sa reporting. Kasi 90% na nagre-report, ayaw nilang ituloy yung kaso. The reason for that is because maliit lang naman. Parang hassle siguro nahahaselan sila sa buong justice system natin, medyo, 'di ba? Parang pupunta ka sa prosecutor, proseso, etc. So kung ayaw niyo ituloy yung kaso, suggestion ko, i-report niyo lang. Kasi ang ginagawa namin, kino-collate namin 'yun at nakikita namin yung numbers. So either kung kahit ayaw niyo ituloy yung kaso, kukunin namin yung numbers. Pag nakita namin marami yung nagre-report, ang gagawin namin is kami na yung manguhuli. Or ipapablock na namin yung number sa. Actually, yung mga telcos, ni-report din namin yung mga link kasi normally, actually may instruction na kami sa telco, bawal na dapat magpadala ng active link. Kaya masin niyo yung iba nagpapadala naka-space. Sabihin niya, halimbawa, space dot, ganun. Kasi nga, binablock na ng mga telco, Globe, Parang Smart. sa phone, Yung mga link. may phone po na hindi nakakapag-text ng message pag may link. Pag may link. Yes. So may mga ganun na tayong ways of preventing this. So hindi lang yung SIM card registration, nakikipag-ugnayan tayo, we're sa mga telecommunications providers at saka yun na nga yung report ninyo. Very valuable po yung mga report ninyo sa amin. So we would rather that you go to the website, screenshots. Importante yung number kasama sa screenshot para makulit namin yung information. Sir, any message po sa rin ng cyber crimes kung paano maiwas? And then, short lang naman. And then, invite po everybody to look forward for the fiber connectivity na inaayos po ni DICT. Yes. So, pagdating dun sa cybercrime, ulitin ko, think before you click. So, don't click any links. Lalo't-lalo kung bangko mo yan. I suggest kung may bangko ka, ilagay mo na lang sa browser mo, alam yung favorites. Save as favorites. Alam mo naman na yun ang bangko mo. At every time na magtatransact ka sa bangko mo, doon ka pumasok. Pangalawa, alam niyo ba yung two-factor authentication o multi-factor authentication? Yes po. So, i-on nyo po yan kahit sa Facebook ninyo. And huwag nyo ibibigay yung pinapadala sa inyo yung one-time password. Minsan may tatawag pa nga sa'yo pwede mo bang pabigay yung code para ma-verify po namin ikaw talaga yan? Bakit mo hinihingi? Sino ka ba? Yes, sino ka ba? Who you? Diba? Yun yung isasagot ko. Sino ka Sino ba? ka Diba? Sa girlfriend o boyfriend ko nga, hindi ko binibigay sa'yo pa. True. Okay, so yun. Huwag nyo ibibigay kahit sa boyfriend nyo, kahit sa asawa nyo. Okay, sa girlfriend nyo. Noted. Okay. Ngayon, yun sa pangalawang tanong. Yung, sa National Fiber yeah. Backbone. National Fiber Backbone. So, under our administration, sa administrasyon ni Pangulong BBM, gusto ko lang din sabihin sa inyo na nakaabot na tayo ng 13,400 free Wi-Fi sites sa buong Pilipinas. Yay! Ito po ang pinakamataas. Simula ng ang batas na ito, yung free Wi-Fi law, ay naisa batas noong 2018. And this year, we are looking forward to 25,000 free Wi-Fi sites. Libre po ito, kinakabit po natin ito sa mga barangay, sa mga plaza, sa mga park, sa mga rural health centers, at sa mga SUCs at mga public schools. Pati yung mga government agencies. So, ito pong free Wi-Fi, batas po ito, at ginagawa po natin ito dahil gusto natin na lahat ng tao, kahit yung mga areas na hindi naaabot ng mga telecommunications providers,
yung tinatawag nating GIDA barangays or geographically isolated and disadvantaged areas ay maabot ng teknolohiya. Dahil ang gusto nga natin, walang iwanan. Yes. No one should be left behind as we develop, as we digitalize the entire country. And towards this goal, we're also building a national fiber backbone. Ito po yung parang backbone, yung spine mo, di ba? Ito yung interconnection ng fiber mula Luzon hanggang Mindanao, hanggang Barm po, para magkaroon ng connectivity again with the aim of maabot natin pati yung mga kabayanan na hindi naaabot ng commercial telecommunications entities. Also, nandyan na yung Starlink, nandyan na meron din kami kinakausap ng mga mid-mile satellite operators, again sa pamumuno ng ating secretary, si Secretary Ivan Uy, at ng Presidente, ni Presidente Bongbong Marcos. Yung mga satellite providers po, kinukuha na rin natin, no? Para matulungan tayo na maabot yung mga GIDA barangays. So, hanggang huwag kayong mag-alala, kahit na hindi, yung mga sinasabi nyong scam, aabot din po ito sa mga GIDA barangays habang umaabot yung ating telecommunications systems, yung mga free wifi sites. Pero, kailangan kasi it's part of the digitalization program, kailangan natin kayong maabot, kaya magkaakibat po yan. Yung connectivity at saka yung cyber security. Yes. So, same pa rin po ba tayo, USEC, ng target activation date ng NFB? Yes. So, dapat by February yung Luzon to Manila leg, ayos na. Actually, ngayon medyo nagagamit na siya. This will connect to Los Angeles. Pag-aari po ito ng... Ito po ay in partnership with Meta, pero ito po ay exclusive use of the Philippine government. Yeah. So, for the first time, the Philippine government will have its own sovereign bandwidth. Pero ngayon po yung project, nag-extend na po kami hanggang Southern Luzon at sinisimula na rin po yung Mindanao, papunta ng, Luzon, Mindanao, tapos mag-meet sa Visayas. Yeah. Hopefully by 2026 tapos na yung National Fiber Backbone. Kasabay nga nung free wifi program. Yay. So, USEC, Actually, meron kayo dito free wifi. Napaka-exciting. talaga USEC. Yung wifi nyo ito galing sa amin yun. Ay, Ay, dalawa. wait na, baka mawala na later. Maraming Salamat, po, USEC. So, we hope po sa ating mga listeners, lahat ng takeaways na nakuha natin from USEC ay magamit natin to become a responsible digital citizen. And once again, this is the Toxilog Podcast, Jana and Juma version with... Ay, Yusek pala. Tama, Jeff. Triple J. Triple J Yung na. wifi. Ulitin natin. Triple J. Ulitin natin. Isa pa Yusek, Jana, Juma, and... Jeff. Yes, 1, 2, 3, go. This is the Toxilog Podcast, Jana, Juma. And Jeff. Yay! Yay! Baka maging anchor ka na ulit. Pwede po ba? Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you. Thumbnail. Thumbnail, habang may wifi pa.